Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Kaawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, iyong itinalaga ng pag-iisang dibdib ay maging sagisag ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang banal na sambayanan. Sa pinagdurugtong na buhay nila David, Jamal at Micaela Clara, na kayo ay umaako sa banal na tipan ng kasal, naway mangibabaw ang ipinahahayag nilang pagmamahalan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo tayo. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Sinabi ng Panginoon, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya, lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan ng mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit, wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya, pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinahilom ang laman sa tapat na iyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang katulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa sapagkat sila'y nagiging isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating itutugon. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat taong sa Panginooy may takot. Ang maalab na adhikay sumusunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa ay parang ubasan na mabunga. Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Ang sinuman kung Panginoon ay kusang susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalaing. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Ang magiging iyong apo, nawa ikaw ay abutin. Naway maging mapayapa itong bayan ng Israel. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, may mga pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluwin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kaniyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae, at sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. At si Micaela Clara ay hindi gawa-gawa ng tao, hindi gawa-gawa ng gobyerno, kundi gawa ng Diyos. Kaya ating napakinggan, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin
ng tao. It was very beautiful to see the mother bringing out some tissue. I thought it was for her to use for herself. But those tissues were used to gently wipe the perspiration on the face of Jamal. What a tender mother. I could see several strokes behind you from no less than the gentle and warm arm of your mother, as if she was reminding you of how you have been gently trained and formed, how lovingly a mother has touched you as you were formed. I couldn't help but imagine this will be the kind of husband that will be given to our dear Clara. A gentleman, a man who will be willing not only to wipe perspiration, but to wipe troubles, difficulties, and misunderstanding that will come along the way. Alam ko na ang inyong nakita kay Clara ay yung kanyang pagka-cute. Nag-crush ka sa kanyang cute appearance. But I believe you were not just looking at that cuteness. I believe that you wanted to go beyond the external appearance and to go much deeper, till one day you came to realize that this is the woman you would want to be with till the end of your lives. You made mention of God in all throughout your love stories, courting, dating, relationship here and there. One day, you were in the same vehicle, and that vehicle turned over. You thought it was the end. Akala natin at akala nyo, napatay na siya at patay na rin yung iba. But it was there where you mentioned in your love story that God must have a special mission for you. You came to realize that this wedding, again, if I may say, is not your making. That this wedding is God's intention, God's destiny for you. That God has chosen you, my dear David, to be the man, the husband of Clara till the end of time. Yes, indeed, you recognize that God has a special mission for the two of you. And the mission that the Lord is entrusting you is for you first and foremost to be able to resonate, to vibrate, and to show the world the fidelity of God's love for humanity. In your being faithful and loving to each other, may people be able to see how God good is, how God faithful is, and how God is willing to journey with us till the end of our time. Today you are going to say yes to the call, to the vocation to be married together. Today you will say yes to each other, but that yes na inyong sasabihin sa bawat isa ay yes nyo sa Panginoong Diyos. Na kayo ay magiging isa, hindi na dalawa. At yung isang boses na inyong pakinggan ay kanyang boses, because He is the director. For you to listen and not to listen to those temptations in your lives na baka sabihin mo, David, na ikaw ay boss. Na dahil sa siya ay cute, dapat sumunod ka sa akin. Or kahit cute siya, baka matenta rin na magsabi, ako ang commander. Sumunod ka. No place for that. Because this is the working of our Lord. It is Him that you have to choose. And in choosing you, in choosing His voice, He will want you
to grow and bloom. Hindi sa kagustuhan mo, David. Hindi sa kagustuhan mo, Clara. God wants you to bloom and to grow in the way God wants you to be. It is His business before your business comes in. To my dear sponsors, allow me to congratulate you for the brave heart you have in accepting that witnessing to be in this wedding. To witness what? To witness that same fidelity and perseverance that you have promised to your wife, to your husband years ago. You still remember when you also did say, for better or for worse, till death do us part. These two, once those fidelity, words of perseverance to keep on shining, they need that. They need models. They need stars to guide them that they may be able to walk the right path of fidelity and perseverance in their married life. Congratulations for the brave heart. And for you, ladies and gentlemen, the beautiful bridesmaid and your handsome partners, the Lord today is adding another deeper beauty in each one of you. And that is being chosen to be guardian angels. Angels to pray for them. Angels to guard them so that Satan will not have any inch of nearness to the sanctity of their married life. And to you, tatay at nanay, maraming salamat po. You are behind their strength today. You are behind their ability to stand up before God and say, Lord, not our will but thine be done. You took care of them, as was seen, as I have told you earlier. Because of you, they're ready to obey God's will for them. Together with you, David and Clara, we proclaim for better or for worse, till death do us part. Amen. Inihiling ko ngayon na buong katapatan ninyo ay ipahayag ang iyong damdamin sa isa't isa. Clara, bukal ba sa inyong loob ang iyong pagparito upang magkaisang dibdib si Jamal na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Yes, Father. Jamal, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang magkaisang dibdib si Clara na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Yes, Father. Kayo ba'y handang arugain at palakihin ang mga anak na ibibigay sa inyo ng Diyos bilang mabubuting Kristiyano? Yes, Father. Isang dibdib sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan. Magharapan kayong dalawa, pagdaupin ninyo ang inyong mga palad at ipahayag ninyo ang mithiin magtipan sa banal na sakramento ng kasal. Clara, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Jamal na narito ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Yes, Father. Buong puso mo ba ang pagkakaloob mo sa Kanya ng iyong sarili bilang Kanyang may bahay? Yes, Father. Buong puso mo ba siyang tinatanggap bilang asawa? Yes, Father. Jamal, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Clara na narito ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Yes, Father. Buong puso mo ba ang pagkakaloob mo sa Kanya ng iyong sarili bilang Kanyang asawa? Yes, Father. Buong puso mo ba siyang tinatanggap bilang may bahay? Opo, Father. Ngayon ay hinihiling ko na sabay ninyong dasalin ang panalangin ito. Kami po ay inyong loobing magkaisa ng kalooban at damdamin mula ngayon sa kaginhawaan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan
sa lahat ng araw ng aming buhay. Bilang tagapagpatunay ng simbahan, pinagtitibay ko't binabasbasan ang pagtataling puso ng iyong pinagtipan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Jamal at Clara, ngayon ay hinihiling natin sa Diyos ang kanyang pagbabasbas sa inyong mga singsing at aras. Ang Panginoon ang pinagmumulan ng aming tulong. Na siyang may gawa ng langit at lupa. Manalangin tayo, basbasan mo, O Panginoon, itong mga singsing at parapatin mo, sila Jamal at Clara, na magsusuot nito na maging kawangis mo sa iyong wagas na pag-ibig at walang maliw na katapatan. Iniluluhod namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin tayo, basbasan mo, Panginoon, ang iyong mga lingkod na sina Jamal at Clara at pagkalooban mo sila ng sapat na kabuhayan na sinasagisag ng mga aras na ito sa ikapagkakamit ng buhay na walang hanggan. Iniluluhod namin ito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Clara, isuot mo ang singsing na ito bilang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ja, isuot mo ang singsing na ito bilang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama, at Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Inalalagak ko sa iyo itong mga aras na tanda ng aking pagpapahalaga at pagkalinga sa kapakanan mo. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tinatanggap ko ang mga ito at nangangako akong magiging iyong katuwang sa wastong paggamit at pangingisiwa ng ating kabuhayan. For a newly-wedded couple, Ja and Clara, let us give them one big round of applause. Ang kunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Sumainyo ang Panginoon. At sumenyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, ang iyong bagong tipan sa iyong sambayanan ay naghahain sa amin ng iyong buhay at pakikipag-ugnayan bilang mga kasalo sa iyong kadakilaan walang hanggan. Sa dakilang pag-ibig na hain ng iyong anak, pinagbubuklod mo ang mga bagsing ibig upang sa pagsasama habang panahoy may lalahad ang iyong katapatan at pagmamalasakit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na maukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot niya sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noon matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo tayo. Ipagbunya natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan na ganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis na aming Papa at ni Ruperto na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubiling man nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo. Maging lalaki't babaeng iyong kalarawan at niloob mong mapuspos ng iyong pagpapala sa pagpapakasal. Idinadalangan namin ang babaeng ito na si Clara. Ngayon maging kabiyak ng puso ni Dia upang sa pagkatuwang nilang pamumuhay, ang iyong pinagdadaloy na pagpapala ay mag-umapaw at sa pagkakataon nila ng mga anak ay magkamit ng sambayanan ng mga bagong kaanib bilang dakilang kayamanan. Magalak nawa sila sa pagpaparangal ng iyong ngalan. Makadulog nawa sila sa iyo kapag nasa pagsubok at kahirapan. Magkamit nawa sila ng iyong pagtuwang sa kanilang ginagampanan. Makatama nawa sila ng iyong pagtulong sa kanilang pangangailangan. Makasamba nawa sila sa iyo kaisa ng sambayanan nagdiriwang. Makapagindapat nawa sila bilang mga saksing maaasahan. Makasapit nawa sila sa pagtanda ng may kasiyahan sa piling ng lahat nilang mahal sa buhay, hanggang marating nila ang iyong kaharian sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanang sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanang sanlibutan, inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
pusong mahal, ang tindig mo ay tawag ng pag-ibig. Banayad mong bulong sa'kin ay kay gandang himig. Sa iyong bulong aking puso'y sadyang naakit. Ngunit aking sala ay iyong pasakit. Ganun pa man mananalig ako sa'yo. Pag-ibig na iyong ibinigay ay patuloy nawang humigpit at tumibay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ja at Clara, ngayon na tinanggap ninyo ang banal na sakramento ng kasal, ang habilin ko ay mamuhay kayo sa pag-ibig at katapatan sa isa't isa. Clara, pag-ibig mo'y patunayan sa pagiging butihin may bahay na may pananampalataya, kabanalan at pag-ibig sa may kapal. Ja, may buhay mo'y, may bahay mo'y ibigin gaya ng malasakit ni Kristo sa simbahan bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, Ama sa kalangitan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Naway si Jesus na naging panauhin sa kasal sa Kana ay pagpalain kayo kasama ang lahat ng iyong mga kamag-anak at kaibigan. Amen. Naway si Jesus na nagmahal sa kanyang sambayanan hanggang wakas ay punuin ang iyong mga puso ng kanyang pag-ibig. Amen. Naway bigyan niya kayo ng matatag na pag-asa sa buhay na walang hanggan upang masaya ninyong antayin at nasain ang pagsapit nito sa buhay sa hinaharap. And now the groom, David Jamal, may now kiss the bride, Micaela Clara. Thank you.